my beloved Boss Mike Cervera. Kung inyong maalala, nakapost po ito sa aking social media. PBBM is busy with official state visits. Unlike yung iba na lumipad lang kung saan-saan, di ba parang si Sara? Tanong ko sa inyo, ano na ang inyong, nakitang ginawa ni Sara na maganda sa mga biyahe niya? Mayroon na bang resulta? Sige nga. Di ba mga kababayan ko? Tanong ko lang sa inyo. Meron na ba na magandang resulta yung biyahe-biyahe ni Sara na pinupulaanan pa yung biyahe ni Manong Bongbong? Ganyan o si Sara mga kababayan eh. Pulaan ng pulaan, pintas ng pintas sa ginagawa ni Manong. Pero kita nyo naman, may resulta. Si Sara kapag lumabas ng bansa, gumastos ng pera, walang resulta. Si Manong Bongbong, pag pumunta sa ibang bansa, mag-uuwi ng magandang resulta, trabaho, mamumuhunan tulad ng Korea. Yan. Kita nyo mga kababayan ko, mula sa Korea, masayang inanunsyo, lagyan mo Boss Mike, masayang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maglalaan ang South Korea, maglalaan ang South Korean tech giant Samsung. Nako! Mga kababayan, mukhang mamumura na ho yung Samsung dito sa atin ng mahigit 50 billion piso para sa pagpapalawak ng operasyon nito sa Pilipinas. Sabi dagdag pa niya ang karagdagang investment na ito ng kumpanya ay lilikha ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino. Samsung to invest 50 billion in the Philippines. PBBM says move to create 3,000 jobs. Yan yun mga kababayan ko, yung sinasabi ko na ang Pangulo kapag lumabas ng bansa ito, may magandang bit-bit, may magandang resulta, mayroong magandang balita na pakikinabangan ng ating maraming kababayan. Pero kay Sara mga kababayan, yan ay mangingibang bansa, pupunta ron, hawakan ng mikropono, sasabihin niya, kailan pa naging tourist spot, yaang tulay ng San Juanico Bridge. Sisirahan ng Pangulong Bongbong, sasabihin magulo, ano pang maiingganyong turismo? Anong maiingganyong turista? Di po ba? Ganun po yung mga banat ni Sara. Yan ang sinasabi ko. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Pero bago tayo magtapos, tapusin na muna natin tong sampalan ng katotohanan ni Sara at ni Digong. Pasok! Eto mga kababayan ko, mga DDS, baka naman, bago natin ituloy ito, itong katangahan na naman ng mag-ama na to, itong si Sara at si Digong, baka naman i-call nyo na, Sabihin nyo na rito sa malapad ng mukha. Sabihin nyo na sa malapad na mukha na ito, na i-call niya na yung debate nila ni Atty. Claire Castro. Di ba gusto niya maging bida? Ibibigay na ni Atty. Claire Castro yung pagiging bida. Pero siya na matalo niya. Kung hindi niya matatalo, baka naman magbago na isip nyo, di ba mga kababayan ko? Debate! Yung debate mga kababayan, may tumatawag. Wait. Hello? Naka-live. Bakit? Sige. Okay. Yan!
Eto, mga kababayan ko, yung ating panawagan, sana i-call na. I-call na ni Sara, no? Sara, i-call mo na to. Walang niya ka. Ang tagal-tagal mong pumayag, ah. Oh, yan, oh. Yan. Balik natin to lagi. Mga kababayan ko, ha. Oh, baka naman pwede nyo, pakipost na lang din to. No, etong, kakasa ba? Si Atty. Claire, sabi kakasa raw eh. Oh. Kakasa raw ho, si Atty. Claire. Oo. Kulang na lang eh. Oo. Kulang na lang pala yung oo ni Sara. Mga DDS, putik na yan. Pagkakataon nyo na maiangat si Sara dito, ha? Pagkakataon nyo na maiangat, sige na. Sabihin nyo na kay Sara, ikasa na natin. Liba yan. Paano? Baka naman, mahilig kasi debate, di ba? Manood ka ng debate kung paano ilalampaso ni Atty. Claire yung idol nyong si Sara. Banat Bay. Hoy, Banat Bay, si Inday. Sabihan mo na kung kakasaba talaga. Huwag kayong magpapatay mali siya sa panawagan na ito. Hindi ito propaganda. Gusto lang naming mapatunayan na yung utak ni Sara pang presidente talaga. Tama ba? Tama? Gusto lang naman natin mapatunayan na yung utak ni Sara ay pang presidente talaga. Si Atty. Claire Castro, ang utak nito, pwede nang maging vice president sa susunod. President na! Di ba? Yan na, may nag-text. Grabe, no? Kakasaba. Dito na tayo. Baka wala, nag-iisip pa sila. Pero mga kababayan, tameme, ulitin ko lang mga DDS, huwag kayong magagalit. Ayaw nyo ba na malaman ninyo kung yung utak talaga ni Sara ay pang-presidente talaga? Sige nga ho. Alamin nyo. Sukatin natin. Sukatin natin sa pamamagitan ng isang maginaang. Pagkalalaki, maginoong. Paglalaki, maginaang. Sukatin natin sa isang maginaang debate ng dalawang, magigiting. Tawagin natin magiting. Utuin din naman natin. Tsaka na natin na tawaging duwag kapag hindi humarap. Magiting. Na debate. Ganda niyan mga kababayan. Sana, no? Tanggapin ni Sara. Si Atty. Claire, anytime, anywhere, magsabi ka lang daw, Sara. Di ba? Presidenteng mga insane, sabi ni... Sabi rito, Diyos ko, Boss Mike, ano naman ang panahon ni Buday kayo? Hindi naman para sa inyo to. Para sa mga DDS ito. Na mapatunayan nating mahihina talaga mga kukote ng mayan. Biruin nyo, gusto nilang gawing presidente to. Di sukatin nyo yung kakayanan kung maglalagay kayo ng ganyan na tinatawag naming may saltik, siraulo, baliw. Kulang-kulang, gano'n, tignan natin kung hindi talaga. Di mali kami, magsosorry kami sa kanya. Di ba? Mukhang hindi. Dito na tayo. Kasi, tignan nyo, magsalita pa lang ito, mga kababayan, wala na. Sasabihin lang naman kasi ni PRD na sinabi ko na si BBM ay hindi marunong. Leader ka raw! Hindi daw marunong si Pangulong Bongbong mag-handle ng pagiging presidente ng bansa at kailangan daw si Sara lang ang marunong. Sabi ko sa inyo sa kakapalan ng mukha nito, napakalapad na Di ba? Sa kakapalan ng mukha nito, malapad na.
He's a weak leader. Oh. And he doesn't know anything at all about governance. Kita nyo mga kababayan, wala daw alam pagdating sa mamahala para mag-govern mamahala ng bansa. Sabi niya, nagsalita mga kababayan yung walang napatunayan. Meron naman, Boss Mike. Oo, may napatunayan, 1 puno, tinanim niya. Putik na yan, anino, yung tinatanim natin, sandamakmak, napakalapad, ekta-ektarya. Pero eto, hoy, anong makapal, malapad, ang laki ng mukha niya. Partida na retoke pa siya. Oh, partida yan ha, hoy, kayo talaga. Anong makapal? Partida, niretoke pa mukha niya. O eto, papakita ko lang sa inyo na talagang niretoke mukha. O, kita nyo? Sige nga, ayan, ano ni-renovate sa mukha niya? Mukhang halos lahat, Boss Mike, Ganyan, yan ang mukha ni Inday noon. Tingnan nyo. Ano na? Diba? Okay, tingnan nyo. Kasi... Diba? Layo-layo na. Kasi nga niretoke yung mukha. Niretoke nga yung mukha eh. Ito na. Leader, and he doesn't know anything at all about governance. So, tingnan nyo naman ito. Tatay mo, umamin na inutil. Tanga! Kung hindi ba naman sinto-sinto tatanga-tanga tong mga DDS katulad ni Sarah, ito na nga, umamin na. Umamin na. Ito na, sampal sa'yo, Sarah, Yung tatay mo mismo, umamin na inutil siya. Inutil ako dyan. Okay, tama. Narinig mo yon? Narinig mo yun, Sarah? Kung pagbabasihan lang pala natin ay sasabihin ni Duterte na tatay mo, tanga. Baka naman pwede mong i-consider ito, tanga. Yung sinabi niya na mismo sa sarili niya, inutil siya, tanga. Diba? Dito yun, mga kababayan. Ayan na. Inutil ako dyan, sabihin ko sa inyo. I'm willing to admit it. Talagang inutil ako dyan. Walang magawa. Even if you give me... Kita nyo? Umamin na nga yung pamamahala niya, naging inutil siya, Sarah. Boss Mike, kanina, tanga tawag mo. Ba't ngayon, Sarah na? Umamin na yung tatay mo, tanga. Nagre-reklamo si Anino. Sorry ka. Nagre-reklamo yung si Anino eh. Tatanga-tanga mo. Ayan ano pa? 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Tanga! Sinabi ng tatay mo yan mismo, kaya yung mga Pilipino na sumisigaw ngayon na nabudol sila, mga bobo lang kayo. Kung kayo nabudol, unahin yung sisihin yung pinaniwalaan ninyo na humanap kayo ng Marcos para iboto. Mga bobo, sisihin nyo yung presidente na binoto nyo dahil dito. Sabi niya, di ba, maghanap kayo ng Marcos? Dahil nga mga uto-uto kayo sa kanya, kahit nga ano sabihin niya, ginagawa nyo. Bakit ngayon ang sisi kay Manong Bongbong? Kung hindi kayo napagbibigyan sa inyong kagustuhan, sorry kayo. Dahil si Manong Bongbong, ang gusto ay serbisyo para sa mga mayang Pilipino. Hindi serbisyo sa katulad ni Chavez, katulad ni Bongo, katulad ni Sara, at katulad ni Digonyo. Tanggalin nyo sa mga isipan nyo yan. Ibalik nyo na lang sa sinabi niya. Anong sabi niya? Maghanap kayo ng Marcos. Tama? Bakit sinisisi nyo si Manong? Maghanap uli kayo ng Marcos. Di ba? Sino ngayon ang weak at inutil na leader? Sagutin mo yan. Tanga. Time!
time. Oo, inabot na tayo ng oras mga kababayan. Sana'y nag-enjoy ho kayo sa maikli nating palatuntunan. Sa maikli nating pagbibigay. Aliw, kasiyahan, ngiti sa inyong mga labi hanggang sa pagtulog nyo. Sana'y maalala nyo ko. So mga kababayan, muli ako po ang inyong lingkod. Wala pong iba, Mike Cervera lang po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, wag lang po ang mga Duterte. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike